Sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, na sumamgitan ng kanyang pinakamakapangyarihang mga kamay, ang kanyang ginawa ang tao mula sa likabok ng lupa ayon sa kanyang wangis, at siya din ang walang mantsa, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa pangalan din po ng kanyang mga isinugo nitong huling kapanahunan, walang iba ating mahal at gagalang-galang na Father Lahi. At sa pangalan din po sa pagbabalik sa Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, walang iba ating mahal at gagalang-galang na Pastor Lahi. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at kung saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live. At isang mapagpalang gabi din sa ating Vice President sa the Kingdom of God and His Righteousness, that was magnified the word above all thy name. Wala pong iba, Pastor Amancio Buntilaw. Kasama ng kanyang mahal sa buhay si Sir Mila Buntilaw, ang aking butihing ina, at sa kanilang buong pamilya. At sa ating First Division Pastor Noriela Mukatkat and Sister Blasemi and family. At dyan naman sa San Francisco del Sur, Elder Eli Gulles, kasama ng iyong mahal sa buhay si Sir Myra Gulles at sa inyong buong pamilya. At dyan naman po sa Tagum, sa aking mga kuya, Brother Golden Ray Kabasag, kasama ni Sister Elma Kabasag, at kay Fraxil at kay Liana Mer. At dyan naman po kay Brother Michael Kabasag, kasama ng kanyang mahal sa buhay si Sister Elvie Kabasag, at kasama ng kanilang anak na si Sister Giana. At dyan naman po mga minamahal kong mga kapatid sa Davao, sa ating legendary and sound engineer, Brother James Pasanting Biloy Jr., kasama ni Sister Queenie Kabahog at ni Caleb at ni Shiva. At sa ating Second Division Pastor, Pastor Alex Roidas, kasama ng kanyang mahal sa buhay Sister Judith Roidas, kasama ng inyong buong pamilya. Sa lahat ng mga pastors and elders sa Division 2. At sa ating Third Division Pastor naman, isang mapagpalang gabi, Pastor Marcos Turiba, ang ating licensed pastor, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Mami Virgie Turiba, at sa kanilang buong pamilya. At sa lahat po ng mga pastors and elders sa Division 3. Sa ating Fourth Division Pastor naman, Pastor Joseph Salig, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Flor de Lisa Salig, at sa kanilang buong pamilya. At sa lahat po ng mga pastors and elders sa Division 4. At sa ating 5th Division Pastor naman na nag-travel na sila ngayon, papunta para sa gawain, sa karera ng bugtong at buhay ng Diyos. Mayad na gabi, kaninong tanan, Pastor ni Stor Manga, kasama ng iyong very supportive na naina, ang iyong mahal sa buhay, si Sir Fe Manga, at sa inyong buong pamilya. At ang kasama naman ang ating 5th Division Pastor, kasama ni Pastor ni Stor, walang iba, Pastor Jason De Leon, papunta na sila para sa gawain, para sa kaharian ng bugtong at buhay ng Diyos. Kasama ng kanyang very supportive na mahal sa buhay, si Sir LV De Leon, at sa kanilang buong pamilya, at kananay Tessie, at kananay Nita. At dyan naman po mga kapatid sa Aburlan, sa ating headquarters sa Palawan, sa Mauyon, Mother Bing Neves Bara, kay Elder Munding, kay Assistant Pastor Pogs, kay Coco, kay Bukang Liwayway, at sa inyong lahat dyan. At sa Aburlan naman, kay Nanay Dulce Dakasin, kasama na yung mahal sa buhay, General Ruben Dakasin, at sa inyong buong pamilya. At dyan naman sa Punan, kay Elder Rumbay Nablia, sa Matyaong family, sa Asel family, sa Nablia family, sa Tubaran family. At dyan naman sa Lamog, kay Elder Mitukan, isang mapagpalang gabi. At dyan naman sa Nangalaw, Linapakan, Palawan, isang mapagpalang gabi, Elder Orlando Alcantara, kasama ng inyong buong pamilya, at kasama most especially kay Sister Susan Martinez Alcantara, ang laging updated sa social media. At dyan naman po sa Lipa, Batangas, sa ating mahal na kapatid si Sir Irma Hinita, kasama dyan ang ating pastor sa Lipa, Batangas, Pastor Joseph Fabregas Fonte, at sa kanyang mahal sa buhay si Sir Adela Fonte, at sa inyong butihing ina sa Pinamalayan Oriental, Mindoro, sa ating mahal na nanay Yole Fonte, at dyan sa kanyang mga kapitbahay, kay Nanay Patricia Matining, kay Sister Jennifer Mahaba Fahutraw, kay Brother Renante Fahutraw Malarayak. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat dyan. At dyan naman po sa Undoy Ibahay, kay Nanay Esther Tinasas, isang mapagpalang gabi. At dyan naman sa Cebu, kay Uncle George, kay Ate Bebe Herona, at sa kay Sister Els and Brad Glenn Makiling, and kay Sister Aliyah Makiling. At dyan naman po sa Maynila, sa Tondo, Maynila, isang mapagpalang gabi sa aking kapatid dyan, Brad Ken Kabasag, kasama na yung mahal sa buhay, Sister Mirafel Garupa Cabrito Guapa Kabasag, kasama ni Jola Nagwapo, Ali Nagwapo, Kin Brian, at kay Ali Nagwapa, kay Kin Brian, at kay Miracle. At dyan naman po sa isang kapatid ko pa, sa aming panganay, kay Brother Jojo Yukada,
kasama ng yung very supportive na wife, Sister Mary Rose Yukada, at sa inyong buong pamilya. At dyan naman po mga kapatid, sa ibang bansa, Sister Somerville Hart. Nasa Shanghai siya? Nasa Shanghai pala siya ngayon. Masarap siguro yung ano dyan, Shanghai. Isa pa lang gabi sa iyo, Sister Sam. At dyan naman po sa Singapore, kay Sister Jen Akalain. At dyan naman sa Bahrain, kay Sister Annabelle and Sister Annalie Paghunasan. So isang mapagpalang gabi po mga minamahal ko mga kapatid. At pasensya na po, medyo na-delayed po tayo sa pagpasok ngayon. Kasi maraming inayos para sa ngayong gabi sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos. Alam niyo kapatid, sa totoo lang, admit ko talaga sa sarili mga kapatid na itong Revelation chapter 17, isa ito sa pinakamahirap na chapter dito sa banal na kasulatan. Pero walang imposible sa bugtong at buhay ng Diyos. So, ang lahat ng kapurihan at lahat ng karangalan, binabalik natin sa bugtong at buhay ng Diyos. So, at naisin natin na pasalamatan natin intro voice, ang editor ng Pastor Lahi Live, Sister Shino Labad, ang ating head chef, Sister Michelle Kabasag, ating legendary organist by Christian Luis Neri, ating Back to Christ Apologist Commander Atsa. So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at kung saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live. So, binabati ko ng isang mapagpalang gabi, Words of Truth. Welcome sa Pastor Lahi Live. Si Sister Annalisa Aquino Lastimosa, Elder Eli Gullies, isang mapagpalang gabi. Brother Jiki Sumaylo Antipolo, magandang gabi, isang mapagpalang gabi dyan sa Olongapo. Sister Myrna Ilordi, ating mahal na kapatid, mahal na Sister Myrna Ilordi, regards kay Nanay Tagala. Brother Golden Ray Kabasag, mayang gabi Sister Cherry May, mahal na mahal ko kapatid, happy shalom, alikim. Alikim shalom, and congratulations sa aking kapatid, siya nanalo na maging representante ng kanilang company. Isang mapagpalang gabi, purihin ang bugtong at buhay ni Diyos. Nanay Yole Fonte, magandang gabi po, Sister Cherry Deborah Israel, shalom, alikim, alikim shalom. Okay, Sister Michaela Diazas Validor, magandang gabi po, Sister Deborah Israel, magandang gabi. Elder Leomar Hakama, magandang gabi po, mahal naming Deborah Israel, magandang gabi sa iyo, Elder Leomar Hakama. Brother Luchin Marianito, isang mapagpalang gabi. Sister Susan Martinez Alcantara, dyan po sa Nangalaw. Magandang gabi po, mahal naming Sister Cherry Deborah Israel. I miss you po, Ann. Na-miss na rin namin kayong lahat dyan. So welcome po lahat ng pwedeng manood. Welcome lahat. Kahit saan ka man naroroon, welcome ka dito. Welcome, Words of Truth. Welcome ka palagi dito. So Elder Ray Ruedas, welcome sa Pastor Lahi Live. Okay, mga minamahal ko mga kapatid. At bago tayo magpatuloy, always sinasabi ko sa aking mga sermon, sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos na manalangin, sa inyong isipan, silent prayer kung may kasama kayo sa bahay, kasi ang pag-uusapan natin hindi ordinaryong salita. Ang Revelation chapter 17, ang isa sa pinakamahirap na chapter dito sa Revelation. Pero sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos, mga minamahal ko mga kapatid, siya ang nagbibigay ng karunungan at kaalaman para po mabigyang kahulugan ang propesiya na ibinigay ng bugtong at buhay ng Diyos. So, alisin na po lahat ng sama ng loob, galit, sungit, inggit at ngit-ngit nang maintindihan po at makapasok po ang banal na espiritu ng bugtong at buhay ng Diyos, kasi ito po ang magpapaintindi sa atin ng banal na espiritu. Hindi po ako, because ako, mga kapatid, ito maliit nyo na lingkod, ako po ay vessel lang. Sisidlan lang po ng banal na espiritu para parating po ang mensahe. Napapanahon na mensahe. It's all about revelation. Okay, ang napapanahon na mensahe, meron talagang napapakain, wise and faithful servant na sinabi ng Matthew chapter 24 verse 45 na nagpapakain ng pagkain sa tamang panahon. At we are so blessed mga minamahal ko mga kapatid na ibinibigay ito sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya purihin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay, welcome again sa mga bagong viewers and welcome again. Words of Truth. Alam ko, interesado ka sa topic natin ngayon. Nang makunan mo rin ng idea sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos at maipangaral mo rin sa inyo. So, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ating pag-usapan ngayon, mga minamahal kong kapatid. Okay? The 7 heads and 10 horns of Revelation chapter 17. Okay, napag-usapan na natin kagabi. Last night, we looked at the first part of Revelation chapter 17. It was about the harlot woman riding the beast with 7 heads and 10 horns. So, napag-usapan na natin kagabi. So, series itong Revelation, mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos.
So matagal na tayo nag-umpisa ng Revelation sa Daniel pa lang, sa 4 na hayop pa lang, sa little horn pa lang. So series na ito at malapit na tayong matapos sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So kagabi, ating tiningnan yung partial ng Revelation chapter 17. It was about the harlot woman. Okay, we discover mga kapatid that we were given more details about this harlot woman na nalaman natin ito ay isang babaeng patutot mga kapatid na nag-adapt ng mga doktrina ng paganism, mga minamahal ko mga kapatid, at yun ang pinainom niya sa lahat ng bansa. Kaya nalasing mga kapatid ang hari, mga hari means pandaigdigang kapangyarihan. Okay? Nalasing mga kapatid sa alak na pinainom. Ang alak, nagsimbolo ng mga false doctrine, teaching of men, tradition of men, and commandments of men na gustong i-usurp ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. So, let's have a look at the beast now. Revelation chapter 17 verse 8. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pahayag 17:8. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na, at malapit nang umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating na. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ito yung sinasabi ko mga kapatid na nakakalito talaga itong Revelation chapter 17. Isa sa pinakamahirap na chapter dito sa Revelation. Pero umabot na yung time mga kapatid na ibigay yung mensahe ng bugtong at buhay na Diyos, ang galing ito sa Kanya. So notice the verse is all about timing. Okay, the first sentence in the verse has past, present, and future. So the beast that you saw was, ang hayop na nakita mo ay naging siya, kung sa English translation pa. Kasi mas mayroong essence mga kapatid, yung English translation. So the beast that you saw was, that is past, and is not, that is present, and will ascend out of the bottomless pit and go to perdition, that is future. So makakabasa ka ng bottomless pit mga kapatid or abyss, doon na yan sa future. So dito mga kapatid, bago tayo mag-jump at isa-isahin natin ito sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, gusto ko muna kayong dalhin pabalik sa Revelation chapter 7 verse 1. Revelation chapter 17 verse 1 rather. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pahayag 17:1. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin at nagsasabi, Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So Revelation chapter 17, verse 1 tells us that the 7 last plague angel comes to John. So ang ikapitong anghel, ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok. So ano itong 7 mangkok? Ito yung 7 plagues mga minamahal ko mga kapatid. Ito yung nagbitbit ng 7 salot na ibubuhos ang bugtong at buhay na Diyos dito sa sanlibutan. So, lumapit mga kapatid at dumating ay isa sa 7 anghel na may 7 mangkok. Okay, at nagsalita sa akin na nagsasabi. So, importante yung mga maliliit na detalye mga kapatid na kailangang makita natin. Ito yung mag-decode sa propesiya ng bugtong at buhay na Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. So, importante mga kapatid, importante na mabantayan natin at i-notice natin. Because John's vision have already brought him down this far. Saan na nakarating si John mga kapatid sa vision niya, sa pangitain niya? Nakarating na siya doon sa future. Nakarating na si John sa vision niya doon mga kapatid sa 7 salot. Isa sa 7 anghel na may 7 mangkok. Bit-bit yung mangkok mga kapatid para ibuhos dito. 7 salot yun. Nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka. So dinala siya ng anghel mga kapatid doon sa future. Kung kailan paparusahan mga kapatid, kasi yung Revelation chapter 17, dito po ang judgment na ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos sa harlot woman, sa babaeng patutot or sa prostitute. Ipapakita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig. Importante ang mga
maliliit na detalye mga kapatid sa pag-aaral ng propesiya sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So, ang pangitahain ni John ay dinala siya ng anghel doon sa 7 salot, mga minamahal ko mga kapatid. Okay? Now, this angel is going to take John back to a previous place in his visions. Saan ito? And that is in the wilderness. So, sa sobrang layo ng narating na vision ni John, mga kapatid, so dinala siya ng anghel pabalik, mga kapatid, sa wilderness. Revelation chapter 17, verse 3. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pahayag 17:3. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula na puno ng mga pangalang pamumusong na may 7 ulo at 10 sungay. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So in reading these verses, mababantayan po natin, mga kapatid, una, ang wilderness. Hindi po natin pwedeng i-discard ito, hindi natin pwedeng i-neglect ito, mga minamahal ko, mga kapatid, kasi kasama ito sa bersikulo. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang. Okay? So yung kanina sa Revelation chapter 17 verse 1, isa sa 7 anghel na may 7 mangkok. So future yun. Ay yung magbubuhos ng 7 salot dito sa sanlibutan na paparusahan, mga kapatid, ang babaeng patutot na nakaupo sa maraming tubig. So, dito naman sa Revelation 17:3, binalik siya, mga kapatid, doon sa vision. Saan na vision? Dinala siya ng espiritu sa isang ilang. So, dapat mabantayan natin, mga kapatid, there are only 3 places in Revelation where wilderness is mentioned, and this is the 3rd time. 3 mention lang po ng wilderness o ng ilang sa Revelation. The other 2 are found in Revelation chapter 12, verse 6 and 14. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Revelation chapter 12, verse 6 and verse 14. At tumakas ang babae sa ilang na doon siya'y ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,260 araw. At sa babae ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, 3rd time lang na-mention yung wilderness, yung ilang. So, Revelation 17:3, Revelation chapter 12, verse 6 and 14, naka-mention ng ilang yan. So, both verses dito sa Revelation chapter 12, 6 and 14, both verses, mga kapatid, pinapakita sa atin ang patungkol sa pure woman. Okay, kung ang Revelation chapter 17 ay isang babaeng patutot, isang babaeng prostitute, sino-sino na lang, mga kapatid, ang sinasamba niya na Diyos-Diyosan, dito naman sa Revelation chapter 12 ay pinakita sa atin ang isang pure. Pure, mga kapatid, ibig sabihin, hindi nahaluan. Kahit isang beses pa yan. Okay, hindi nahaluan ng ibang mga paganong doktrina kahit isang beses pa yan. So, pinakita dito ang 1,260 time frame. So, series ito, na pag-aralan na natin ito sa mga previous, mga kapatid. So, we know by these 2 verses ay nandito po ang wilderness. 1,260 days. Kung in biblical prophecy, mga kapatid, ito ay 1 prophetic day is equivalent to 1 literal year. Ezekiel chapter 4, verse 6. So, 538 AD to 1798 AD, a total of 1,260 years. Okay? Ang paglalakbay ni Juan pabalik sa ilang, mga minamahal ko, mga kapatid, ay nagpapakita rin sa kanya ng isang babaeng nakaupo sa isang hayop na pula na may 7 ulo at 10 sungay. Konektado ito, mga minamahal ko, mga kapatid. Remember, pag nakabasa tayo ng wilderness, doon tayo babalik, mga kapatid, sa panahon na inusig ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos at dinala sila doon sa ilang. Ang iba ay nandoon sa Amerika. Na tumulong ang lupa sa babae na pinersecute. Revelation chapter 12, verse 16. Konektado ito, mga minamahal ko, mga kapatid. Kasi itong tumakas mula doon, mga kapatid. Okay? Ang tumakas doon sa panahon ng persecution during sa Dark Ages ay tatalikod sila sa bugtong at buhay na Diyos. Kaya tinawag na apostate Protestantism doon sa Amerika.
So the reason I tell you this, bakit ko kayo binabalik sa Revelation chapter 17, mga kapatid? Kasi kailangan natin tingnan ang bawat detalye. Kaya sinasabi ng ating mahal at gagalang-galang na Pastor Lahi, kailangan i-apply mo yung hermeneutics approach. When, where, why, and what. So kailan sinabi? Sinong sinabihan? Bakit sinabi? So kailangan mong itanong mo muna yan. So kailangan natin basahin ang propesiya hindi sa ating panahon. Okay? Kasi sinabi ito, mga kapatid, ang pinakitaan ng vision si Apostol Juan. Apostol Juan, mga kapatid, sa panahon na sa Patmos Island siya, na exile siya, mga kapatid, dahil mayroong persecution na dumating sa Roma. Si pagan na Roman Emperor Diocletian, if I'm not mistaken. Hindi masyadong pamilyar sa mga pangalan ng taga-Roma. So, ang paglalakbay ni Juan ay pabalik sa ilang nagpapakita rin sa kanya yung babaeng patutot na nakaupo sa isang hayop na pula na may 7 ulo at 10 sungay. So, ang rason bakit natin binalikan ito is that para mapakita po sa inyo at this point in John's vision that he is not in Rome. Okay? Yung vision ni Apostol Juan ay wala sa Roma nung panahon, mga kapatid, na sinabi niya ang propesya. Naintindihan niyo ba, mga minamahal kong kapatid? Although nasa Patmos Island siya, pero una, Revelation chapter 17, verse 1, dinala siya ng isa sa mga anghel na may hawak na sa 7 mangkok, which is doon sa future, yung 7 salot na ibubuhos sa harlot woman, sa babaeng patutot, at ganon kalayo ang narating sa vision ni Apostol Juan, John the Revelator. So binalik sa mga kapatid doon sa ilang. So saan itong time frame na makakabasa ka ng ilang? So ito yung panahon, mga kapatid, na ang babae, which means Jeremiah chapter 6 verse 2, iglesia ng bugtong at buhay ni Diyos ay tumakbo sa ilang. So 1,260 time framing. So, para importante ito sa pag-aaral ng propesiya, mga minamahal kong kapatid. Diba, sabi ko, nakakalito siya, pero wag nating basahin sa ating pamaraan. Basahin natin sa panahon at sa pamaraan ni Apostol Juan. So, his vision, mga kapatid, has taken him down to the 7 last plagues. Yun sa Revelation chapter 17 verse 1. And then, yung 7 last plague angel, mga kapatid, kailangan siyang dalhin pabalik sa nakaraan of his vision, which is the wilderness. So, he's not taken back to Rome. Dinala siya doon sa wilderness. Hindi siya binalik sa Roma. Sa Roma, kasagsagan ng pagan Roman Empire sa panahon ni Apostol Juan, sa panahon ng bugtong at buhay ni Diyos. So, saan siya dinala? Doon sa wilderness, sa ilang. So, he's taken to the 1,260 time frame. Ano ito? 538 AD to 1798 AD. Yun po, dinala si Apostol Juan. So, wag po nating bigyang kahulugan sa ating sariling pamaraan o sariling understanding. Kay Apostol Juan po, mga kapatid. Basahin natin ulit para maisa-isa natin sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Revelation 17:8. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pahayag 17:8. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na, at malapit nang umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan, at silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Diba, nakakalito yan, mga kapatid? Nakakalito yan. Sino ba itong naging siya at wala na? At malapit na umahon sa kalaliman. Tapos meron naman, pagkakita na sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Sino ba ito? Sa pagkakalam ko, hindi ito yung ex mo. So, ang naging siya, mga kapatid, ang hayop na nakita mo ay naging siya. So, hayop po nag-represent ng kapangyarihan. Okay? Kapangyarihan. So, ang naging siya is the religious political power na nangibabaw po sa panahon ng Dark Ages. 1,260-year period. Ito yung naging siya. At wala na,
dahil nawala na, it's because mga kapatid, after 1798, sa prophecy na 42 months lang ang kaniyang pamumuno, when the papacy, nakatanggap siya ng ikamamatay na sugat, ito po yung loss of its political persecuting power. Alam nyo na ang kwento niyan, mga minamahal ko mga kapatid, sa panahon na pinasok siya doon ni General Berthier, General ni Napoleon Bonaparte. Kasi ito yung French Revolution. Gustong tanggalan ng kapangyarihan si Pope Pius VI. It's because gustong magtatag ng France ng Republic of Rome. What does it mean? Ang Republic, mga kapatid, ibig sabihin, binoto ng tao. Hindi monarkiya ang proseso na isang boses lang ang maririnig ng tao. So Republic, mga kapatid, binoto ng tao, kagaya ng Pilipinas, Republic of the Philippines. So ayaw ni Pope Pius VI, yung kapapahan sa Roma, so pinilit sa mga kapatid sa paggabihag, doon siya nadala. So, itong paparating mga kapatid at malapit ng umahon sa kalaliman. So, malapit ng umahon sa kalaliman. So, the end time revival of this power. Kung saan po ang church and state unite globally, causing the world to wonder. Ito yung panahon mga kapatid, church and state union. So, when we see in Revelation chapter 17 verse 8 na ang mga nanirahan sa lupa ay nanggigilalas, so that is referring to the mark of the beast situation. Ito po ay tumutukoy sa panahon dito sa Sunday law, sa panahon na ikaw ay pipilitin at i-impose, sa panahon na gumaling na ang sugat na ikamamatay nung hayop na umahon mula sa dagat. Revelation chapter 13 verse 1, 2, and 3. Gumaling yung sugat, mga kapatid, ibig sabihin, yung loss of power niya, political power, ibabalik yun sa kanya. Okay? Kaya lahat ng tao, mga kapatid, nanggigilalas, magsisimba sila. Tatanggapin nila ang marka ng mabangis na hayop. So we know the timing of the present is 538 AD to 1798. So, eto mga kapatid. So, nandito na tayo sa ating kasulukuyang panahon ngayon. So, Revelation chapter 17 verse 9. Patuloy tayo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pahayag 17:9. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, 7 ulo mga kapatid na kinauupuan ng babae, 7 bundok. Okay, this could be literal, this could be symbolic. Nakikita ba natin ang 7 bundok na literal na konektado sa simbahang Romano, Katoliko at particular sa lungsod ng Vatican City? Nakikita ba natin? Yes, mga kapatid, napalibutan sila ng 7 hills. However, Constantinople was also on 7 hills. Ang modern name ngayon is Istanbul, Turkey. And also, likewise, pareho din mga kapatid, sa Moscow is also situation on 7 hills. Largest city in Russia. So, paano mo yan? Alangan man makapatid, sabihin mo lang, ito, 7 bundok, ito na to, yan na yan sa Vatican. Paano yung ibang may 7 bundok, makapatid? So, we're not going to go into literal application of this. Okay? But we do see that a mountain can also represent a kingdom. Jeremiah chapter 51, verse 25. Purihin ang bugtong o buhay na Diyos. Jeremiah 51 verse 25. Narito, ako'y laban sa iyo, o mapangpahamak na bundok, sabi ng Panginoon, na gumigiba sa buong lupa, at aking iuunat ang aking kamay sa iyo, at pagugulungin kita mula sa malaking bato, at gagawin kitang bundok na sunog. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, mga minamahal kong kapatid, this prophecy is referring to the kingdom of Babylon. Okay? Basahin nyo yan. You can read that in context in the previous verse. So, therefore, a mountain can also represent a kingdom. So, ang bundok, mga kapatid, ay nirepresenta ng kaharian. So, kinlaro po ito ng anghel, mga kapatid, na nagpaliwanag kay Apostol Juan, na hindi ito literal na mountain, since sinagot niya agad, mga kapatid, pagkatapos ng 9, verse 9,
ay nagsabi siya kaagad na 7 mountains actually represent 7 kings. Revelation chapter 17 verse 10. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, pahayag 17 Jes. At sila'y 7 hari, ang 5 ay nangabuwal, ang isa'y narito, ang isa ay hindi pa dumarating, at pagdating niya ay dapat magtagal sa sangdaling panahon. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Okay, mga minamahal ko mga kapatid. We must keep in mind that Revelation does not deal with individual personalities. Okay? Hindi po individual personalities ang tinatarget ng Revelation. Nakaraan man to o ma-present man to, but rather with systems and world powers. Now, whether political or religious power. So, hindi po individual personalities ang tinatarget ng Revelation, kundi yung sistema, mga minamahal kong kapatid. Okay, however, ang mga ito ay hindi maaring bigyang kahulugan bilang mga individual na hari for at least 3 reasons. First of all, sinabi na natin ang target ng Revelation ay hindi individual. Okay? Secondly, mga kapatid, ang 7 haring ito ay tinutumbasan ng 7 bundok, a symbol of kingdoms or empires. Okay? And thirdly, mga kapatid, in the Old Testament, kings is another expression for kingdoms or empires. So, tineterm lang mga kapatid minsan ang king, pero another expression siya ng kaharian o ng imperyo. Daniel chapter 2 verse 37 to 39 and Daniel chapter 7 verse 17. So, makikita po natin sa Revelation chapter 17 verse 1 na ang babaeng mapatutot na ito mga kapatid ay nakaupo sa maraming tubig. Okay, bigyan ko kayo ng konting background. Ang tubig po mga kapatid, nagsimbolo siya, Revelation chapter 17 verse 15, ng mga tao, ng mga bansa, at ng mga wika. At yung beast naman o yung hayop, nag-represent po mga kapatid ng political, state, or imperial powers. Kagaya na lang na sinabi ng Daniel chapter 7, ang 4 na halimaw ay binibigyang kahulugan bilang magkasunod na kaharian sa daigdig. Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. So, yun po ang hayop. And also in Revelation chapter 13, yung hayop na umahon mula sa dagat nagrepresenta sa kapapahan sa Roma as a religious, political power, combining church and state. At yung hayop naman sa Revelation chapter 13 verse 11, na umahon mga kapatid mula sa lupa ay nirepresenta po ng United States of America in its rise and future role. Ang mountains naman nag-represent ng kaharian o world powers. So yun po ang dapat nating tandaan. Kasi marami po tayong nakakalito po sometimes ang revelation. Pero sa tulong ng bugtong at buhay ni Diyos, ay mabibigyang kahulugan. So, makita natin dito sa Revelation chapter 17 verse 1 na ang babae daw mga kapatid, ang harlot woman, umupo siya sa maraming tubig. Ano nga maraming tubig? Mga tao, bansa, at wika. And in verse 2, the kings of the earth. Ano nga ang kings mga kapatid? It's another expression for kingdoms or empires. So the kings of the earth are the ones who have committed fornication with her. So ang mga kaharian dito sa lupa mga kapatid ay nakikiapid sa kanya. And this woman in verse 9, sitting on the 7 mountains. Dito sa Revelation chapter 17 verse 9. So ano nga yung bundok mga kapatid? Represents kingdoms or world powers. So, kaya hindi kahabaan ang sabihin na ang 7 hari na binanggit sa Revelation chapter 17 verse 10 ay ang 7 bundok. So, who are these kings? Sino ba ang mga hari na ito? Sino ba ang makapangyarihan na ito mga kapatid, mga kaharian? So, note mga minamahal ko mga kapatid that they are political powers. Sila po ay may kapangyarihan sa politika because they are kings. So makikita natin that ang hari mga kapatid so far in prophecy is that they represent world powers or kapangyarihan na pandaigdig. So now that we know this, okay, may mga background na tayo sa tubig, nagrepresenta sa mga tao, bansa at wika. Sa beast naman, nagrepresenta mga kapatid ng
political state or imperial power, at sa mountain naman, sa bundok naman, nagrepresenta ng kaharian o ng world power. So, dito mga kapatid, handa na tayo. Now that we know this, we're ready to show the 7 kings. 7 hari ha? Ang 7 bundok ay ang 7 hari. Okay, anong sinabi doon? Ang 7 bundok, at sila'y 7 hari, ang 5 ay nangabuwal. Ang isa ay narito, ang isa ay hindi pa dumarating, at pagdating niya ay dapat magtagal ng sandaling panahon. Okay, 5 are fallen. John's back now in Revelation 17. 1 is. Okay, bumalik na si John. So the only way to become a king is to take the crown off his head and the scepter from the one who has it, or it can be given. Sa ang pamaraan lang na ikaw ay maging hari, mga kapatid, ay kukunin mo yung korona sa hari. Ang tanging pamamaraan lang. So, ang tanging paraan upang maging hari ay alisin ang korona sa kanyang ulo. At ang setro mula sa mayroon nito o maari itong ibigay. So, ganun po ang ginawa ng Kingdom of Medo-Persia, mga kapatid. Tinanggalan nila ng kapangyarihan ng Babylonia. So, sa pilitan, kung ang pangitain ay pangunahing nauugnay sa panahon ni Juan sa Roma, okay? Kung ang pangitain na ito ay naugnay sa panahon ni Juan sa Roma, magkakaroon tayo ng problema dahil hindi po bumagsak ang Roma. 'Di ba? Sa mga previous mensahe natin, walang umatake sa kanila, mga kapatid. Okay, walang umatake sa Roma. Sa Roman Empire, hindi sila bumagsak. Pagan Rome, mga kapatid, handed over its power, seat, and great authority to Papal Rome in 538 AD. Ibinigay po ng Roman Emperor Constantine the Great, na sinuportahan ni pagan Emperor Justinian ang pag-upo po ng kapapahan sa Roma o ng pontiff, mga minamahal kong kapatid. 538 AD. Sa panahon na umalis si Constantine the Great, isang Roman Emperor, pagan, para magtayo na naman ng lungsod, mga kapatid, doon sa ibang lugar, ay iniwan niya ang kanyang upuan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang authority sa Papal Rome. Hindi po bumagsak ang Roma, mga kapatid. Tandaan natin. Binigay ng Roman Emperor na si Constantine the Great ang kanyang luklukan, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang authority sa kapapahan sa Roma in 538 AD. So, it's only when in 1798 AD, ang nakakamatay na sugat ay natamo na bumagsak ang kapapahan. You see? 1,260 years, kapatid, na propesiya ay tapos na. Anong bitbit nila ng kapangyarihan? Ang hari naging pari. Ang pari naging hari. So, pag nag-unite ang church and state, anong expectation nyo? Persecution. The same sa ating bugtong at buhay na Diyos. Caiaphas, the high priest, ay isang leader ng Judaism na relihiyon, pumunta doon kay Poncio Pilato na isang nasa Roma. Anong nangyari? Persecution. Pinatay ang bugtong at buhay na Diyos. You see? Bumagsak po ang Papal Rome 1798 AD. Tapos na ang kanilang kapangyarihan. Yung sugat na ikamamatay, natanggap niya na. Ano ba ito? Loss of power. Symbolically. So, saan ba tayo dapat mag-umpisa sa pagbilang ng mga kaharian? Saan tayo mag-umpisa dapat? Doon tayo mag-umpisa kung ano ang nabanggit ng Daniel, mga kapatid. Huwag tayong lumabas dyan. Anong binanggit ng Daniel? Daniel chapter 7 starts with Babylon. Yung pinakitaan ng pangitain si Daniel, ng vision ng bugtong at buhay na Diyos, na nagparalel sa panaginip ni King Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2, na lion, na uso, na leopard, at ng dragon, ay nagparalel po iyon sa panaginip din ni King Nebuchadnezzar na statwa, ginto, silver, brass, at iron. At sa 10 daliri sa ating paa, partly iron, partly clay. So nagparalel yan, mga kapatid. So Daniel chapter 7 verse 17,
these great beasts, which are four kings. Okay? Is ano nga another expression ng kings? Kaharian or imperyo. So, these great beasts, which are four kings, which shall arise out of the earth. Okay? Start tayo sa Babylon. Ha? Mag-start tayo sa Babylon, sa Medo-Persia, sa Greece, sa Rome. Ito yung apat na hari. Apat na hari is another expression of kaharian or imperyo. Okay? So, hindi pa dumating yung kapapahan sa Roma dito sa senaryo na ito, mga kapatid. Like as he said, to be king, you would need to take it by force. Kung ikaw ay gusto maging hari, kailangan mong kunin yan sa pilitan or di kaya ibibigay sa iyo. Kagaya ng ginawa ng pagan Rome, mga kapatid, na ibinigay ni Constantine the Great ang kanyang upuan ng kapangyarihan at authority sa kapapahan sa Roma. Diba? The crown was given by pagan Rome, thus the papacy becomes the fifth king. System ang pinag-uusapan natin, the Church and State Union, kasi sa panahon ng kapapahan sa Roma, mga kapatid, ay nag-unite ang church, siya ang hari, siya pa ang pare. So, persecution ang nangyari, ang resulta. So, only a king can make another king. Paano mo makukuha ang pagkahari? Kailangan mo itong kunin ng sapilitan or di kay ibigay sa iyo ang korona. Ha? Hello? So, ang ikalimang hari, mga kapatid, the papal Rome. So, paano ba sila natanggal, mga kapatid? Taken out by the France in 1798 AD. Paano sila tinanggal? Paano natanggal ang kapangyarihan sa kanila? Sa panahon na sinabi ko nga, nagmarcha doon si General Berthier, ang general ni Napoleon Bonaparte, para kunan siya ng kapangyarihan niya, mga kapatid, na pagiging hari. So, anong ginawa? Hindi siya sumama, so sa pilitan. So, nakatanggap siya ng sugat na ikamamatay. Yun ang sinabi ng Revelation chapter 13, verse 1, 2, 3, 4. Natanggap niyang sugat na ikakamatay. So, yun yung loss of power. Nawala sa kanya ang political power. So, wala na siyang power, mga kapatid, para mag-persecute pa. So, kailan nabalik yung ecclesiastical power sa kanya? 1800s. At nabalik yung political and ecclesiastical power 1929. Okay, binalik sa kanya yan. Kaya naging hari na siya ngayon sa Vatican City. Yung bansa nasa loob ng bansa. Yung Vatican City nasa loob ng Roma. So naging siya ang leader sa Vatican, sa syudad, sa bansa, siya din ang leader ng iglesia. Pero ang kanyang kapangyarihan ngayon ay nasa Vatican pa lang. So, ang ikalimang hari, mga kapatid, the papal Rome. Pero, tinanggalan siya ng kapangyarihan 1798 AD, which makes France the one that is. Ito yung sinabi na that is the sixth king, ang ika-anim na hari. Mag-start po tayo ng kaharian, mga kapatid, doon sa Babylonia. Huwag na tayong mag-exit. Kasi yun ang sinabi ni Daniel, na ang start, mga kapatid, doon sa panahon ng Daniel chapter 7 verse 17, ito ang apat na kaharian. So, makita na natin ang limang hari in the past that have ruled the world. Babylon, Medo-Persia, Greece, pagan Rome, ito yung imperyo ng Roma, at papal Rome. Kapapahan sa Roma. And then, what is next? France, mga minamahal ko, mga kapatid, hindi natin napapansin yan. Hindi natin binigyan ng halaga yung France sa pag-agaw niya ng kapangyarihan, mga kapatid. Ano nga sinabi ko? Pag gusto mong maging hari, kailangan mong sapilitan na kunin yung korona sa hari or di kaya ibigay sa'yo. So, hindi natin napansin, mga kapatid, sa propesiya itong France. Ang France, mga kapatid, atheism. Hindi naniniwala sa Diyos. Maraming mga kabalbala na ginagawa doon. Maraming mga kalukuhan na ginagawa ang France. Hindi sila naniniwala sa Diyos. So ano yung kapito na kingdom? Kasi 7 kings to nag-represent ng 7 kings. Walang iba. Bigyan nyo rin ng pansin ang United States of America, mga minamahal ko, mga kapatid.
Itong hayop na umahon mula sa lupa has the power to bring fire down from heaven. Revelation chapter 13 verse 13. Itong hayop na umahon mula sa lupa, nagrepresenta ito sa hindi populated masyado na lugar. Kasi bago lang naman po na-discovery ang Amerika ni Christopher Columbus 1492. So bago lang, so bata pa siya na nation, kaya nga sinabi dyan, nakita ko ang isa pang hayop na umahon mula sa lupa na may sungay na kagaya ng kordero. Ang kagaya ng kordero, mga kapatid, lamb. Lamb like beast. Okay? Nagsasalita siya na tulad ng dragon. So, itong Amerika, mga kapatid, ito yung second beast sa Revelation chapter 13 verse 11. Ito yung hayop na umahon mula sa lupa. So, anong sinabi ng Revelation chapter 13 verse 13? Magpapababa siya ng apoy mula sa langit. Kaya marami ang malilinlang. So, sino ang naalala nyo sa panahon na nagpababa ng apoy galing sa langit? Walang iba, si Elias. Ano ang challenge ni Elias, mga kapatid, sa mga propeta ni Baal? Kung sino ang Diyos na sumagot sa pamamagitan ng apoy, siya ang tunay na Diyos. So, ang buong akalain ng mga tao sa mundo, mga kapatid, ito na ang totoong Diyos na tinuturo nitong bulaang propeta na ito sa Revelation chapter 13 verse 11. Kasi ang gagawa po ng milagro, hindi po ang political, kundi ang apostate Protestantism dyan sa Amerika. Sila ang magpapaba ng apoy mula sa langit. Kaya, itong, ito mga kapatid, itong France na ito, huwag niyong tanggalin sa propesiya ang France kasi sila po, mga kapatid, ay tinanggalan nila ng kapangyarihan ng kapapahan sa Roma. So, dahil makita ang kapangyarihan, mga kapatid, yung milagro na nagpapaba ng apoy itong ikalawang hayop ng Revelation 13 verse 11, itong Amerika, ay mamamangha po ang mga tao, mga kapatid. So, babaguhin nila itong France na atheist sila, hindi sila niniwala ng Diyos, ay magbabago sila. Baguhin nila, mga kapatid, no more abortion, no more pornography, etc. So at kapag ang mga ito ay tila hindi nagpatahimik, mga kapatid, sa isang nasaktang Diyos, here comes the mark of the beast. Okay? Here comes the mark of the beast. This is Sunday observance. Okay, balikan ko ulit ha. Iba yung image of the beast, iba yung mark of the beast, at iba din yung pangalan ng tao, mga kapatid, na 666 sa Revelation chapter 13 verse 18. Yung image of the beast, ito yung, ito yung institution, ito yung the union of church and state. Ito yung image, imahe, na ginaya, mga kapatid, kung ano ang ginawa ng unang halimaw sa Revelation chapter 13 verse 1 to 2. Na pinasamba niya during Dark Ages, 538 AD to 1798 AD. Image of the beast. Yun, mga kapatid, pasambahin ka pag once nag-agree ka, matatanggap mo ang mark of the beast. Ang mark of the beast, resulta ng image of the beast. Diba? Ang dami na natin sinasabi dito. Okay pa ba tayo, mga minamahal kong kapatid? So, yung mark of the beast, ito na yung Sunday observance. Ibinigay mo na yung loyalty mo kay Satanas. Once ibinigay mo yung loyalty mo sa mabangis na hayop, dito sa kapapahan sa Roma, it means yung nasa likod nito walang iba, kundi ang dragon na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Sino ba ang dragon? Revelation chapter 12 verse 9, walang iba kundi si Satanas. So, kung sinasamba mo itong mabangis na hayop na ito na umahon mula sa dagat, na natanggap niya ang ikamamatay niya na sugat, pero nabalik ito sa kanya, walang iba, kundi yung kapapahan sa Roma. Kung sasambahin mo yan, parang sinasamba mo na rin si Satanas. So, mark of the beast is the result of the image of the beast. Ang image of the beast is the union of the church and state. Okay? So, mga minamahal ko, mga kapatid, ito yung magtatanggal, mga kapatid, yung isama natin itong Amerika sa ikapito na kaharian. So now, let's continue. Revelation chapter 17 verse 11. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, pahayag 17:11. At ang hayop na naging siya at wala na, ay siya ring ikawalo, at siya'y sa pito, at siya'y patungo sa kapahamakan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So anong gagawin mo dyan? Ang dami naman ito. At ang hayop na naging siya, sino ba to? At wala na, ay siya ring ikawalo, at siya'y sa pito, at siya'y patungo sa kapahamakan. You see? Nag-connect na lahat, mga kapatid. Okay?
Ang hayop na naging siya, sino ngayon? Ito yung, okay, that is the beast with the first 6 heads. Because was, itong description na ito, there is 5 that are fallen. Okay, is not, ito yung kasalukuyan natin ngayon. Anong kasalukuyan natin ngayon? Yung France. Pero hindi sila totally nag-overpower, mga kapatid. So, ang total is 6 heads. Tapos, isama mo pa ang future nito na Amerika. Ito ngayon sa ating kapanahunan ngayon. So, and then it says, mga kapatid, siya rin ang ikawalo at sa 7 at patungo sa kapahamakan. Naintindihan ba natin ito? So, ang ikawalo, mga kapatid, goes into perdition. So, ito ang katanungan. Bakit merong ikawalo dito na lumabas? Ang pinag-usapan natin, 7 lang. Ang nasa Revelation chapter 17, may 7 ulo at 10 sungay. Saan ang galing ito, mga kapatid, itong ikawalo? Ha? I thought, mga kapatid, meron lang 7 ulo. So what does the number 8 represent in the Bible? Ano ba ang nire-represent ng number 8 sa banal na kasulatan? In biblical numerology, mga minamahal ko, mga kapatid, sa number sa Hebrew, okay, ang bawat numero ay mayroong ibig sabihin. Number 4 is para sa sa 4 corners of the world. North, South, East, and West. Number 6 is man's number. Kasi ginawa ang tao, mga kapatid, sa ika-6 na araw. Number 7 is the perfect number of God. Nagpahinga siya, pinangilin at pinabanal ang ika-7 na araw. Number 10, mga kapatid, is mga pagsubok. 10 commandments, 10 virgins, sinubukan. And number 12 is all about leadership. 12 tribes of Israel, 12 apostles of God. Diba? So, ano ang number 8? Okay, ang number 8, mga minamahal ko, mga kapatid, symbolizes resurrection, regeneration, and new beginnings, representing a new order or creation. So remember, mga kapatid, Noah and his family were 8 people. Remember? 8 lang silang nakapasok, mga kapatid. 8 lang sila sa arka. So, the flood, mga kapatid, represents baptism. So, when they came out of the ark, it was like a resurrection. The earth was made new. So, ano ang number 8, mga kapatid? Resurrection, regeneration, and new beginnings. Representing a new order or creation. Diba? Nag-coincide ito sa kina Noe. 8 lang sila sa arka, mga kapatid. So, this 8th head is not really a new head that has suddenly come into the picture. So, itong ikawalo na ulo, mga kapatid, ay hindi ito bagong ulo na bigla lang, mga kapatid, na nasama dito sa pinag-uusapan natin sa bersikulo. Okay? This head, mga kapatid, is a resurrection of one of the 7 heads. Itong ikawalo, mga kapatid, number 8, nagsimbolo ng resurrection, regeneration, and new beginnings. So, however, the 8th head is not the 7th head. Titingnan natin yan konti, maya-maya konti, mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay ni Diyos. However, you cannot resurrect something that is already alive and in the present. Hindi mo pwede, mga kapatid, buhayin ang isang bagay na buhay na at nasa kasalukuyan. Hindi mo pwedeng buhayin yan, mga minamahal kong kapatid. So, it will be a revival of one of the past 6 heads. Kasi itong 7, ikapitong ulo, mga kapatid, ay magbigay din ng kanyang authority sa itong gagaling sa kanyang sugat. Okay, anong binigay nga? The beast that was and is not is himself also the 8th, and is of the 7 and is going to perdition. So the beast that was and is not, that is the past and also the present. Okay? Was the 5 that are fallen, is not the one that is. So nakakalito, no? 'Di ba? Alam ko nalilito na kayo. Dinandahan ko lang ngayon, mga minamahal kong mga kapatid. Ito, ganito na lang. Okay. At the 5 kingdoms, o 7 kingdoms, yung 7 ulo, nagsimbolo ng 7 bundok. Ang bundok nag-represent ng kaharian. So, mag-start tayo sa Babylon.
Daniel chapter 7. Babylon, natalo ng Medo-Persia ang Babylon. So, Medo-Persia, then Greece, then Imperyo ng Roma, then Papal Rome. Number 6 is yung France na hindi natin napansin kasi inagaw niya yung kapangyarihan galing sa Papal Rome. And number 7, itong hayop na umahon mula sa lupa, ang Amerika. So it means mga kapatid, yung number 8, ikawalong ulo daw. Ang number 8, nag-represent lang ng resurrection, regeneration, and new beginnings. So hindi talaga ito bagong kapangyarihan. So, i-resurrect lang niya mga kapatid. Ano yung bubuhayin niya? Aling ulo ang muling mabubuhay o bubuhayin? Well, mga minamahal ko mga kapatid, ano ba ang ulo mga kapatid na nakatanggap ng sugat na ikamamatay? At ito ay gagaling isang araw. Ano bang ulo na yon? That's the head of papacy. Okay? Ito yung ulo mga kapatid na tanggap niya, loss of power, tinanggalan siya ng kapangyarihan ng France, dinala siya sa France at nabihag sa doon, loss of power. So, but dito, ang i-revive po mga kapatid is not the religious part. Okay? Kasi siya na ang iglesia, the mother of harlots. Dito, ang i-revive mga kapatid, ang i-resurrect, ang bubuhayin muli ay hindi ang religious part ng Roman Catholic Church. It is the political part. Ito yung inaantay nila ngayon. Ang pinapagalaw nila yung mga apostate Protestantism o apostate Protestant. Ibig sabihin ng apostate yung mga rebelde. Alam nyo mga minamahal kong kapatid, Revelation chapter 12 verse 16. Yung babae ay tinulungan ng lupa. Ano ang sinisimbolo ng lupa? Amerika. Revelation chapter 13 verse 11, nag-connect yan. So, ang Amerika, tinulungan mga kapatid ang babae sa panahon during sa persecution sa 538 AD to 1798 AD. Tinulungan ng lupa ang babae. So, marami ang nagpunta sa ilang, sa wilderness, at mayroon ding pumunta doon sa Amerika. So, yung nandoon sa Amerika, minsan na silang naliwanagan, pero tatalikod sila sa katotohanan. Okay, tinawag silang apostate, mga rebelde na mga Protestant. Anong Protestant? A church without a pope. So, ito yung mga anak-anak na sinabi ko sa inyo kagabi, mother of harlots. Ang mother of harlots, walang iba, ang RCC, ang Roman Catholic Church, at marami itong anak-anak. Hindi branches na Katoliko din. Anak-anak niya, Protestante, pero ang pananampalataya, ang paniniwala, pareho lang din sa Katoliko. Linggo, kumakain ng baboy. Ano pa? Spiritualism. Pare-pareho lang. Pare-pareho lang mga kapatid ng paniniwala. So, ano itong sugat na gumaling? Sino ang nasugatan? Ang kapapahan sa Roma, the loss of power. Pero ang ibabalik sa kanya mga kapatid, kasi nabalik na sa kanya yung kapangyarihan mga kapatid sa simbahan. Tingnan mo. Di ba? So, ang ibabalik sa kanya ang political power. So, the last days, mababalik sa kanya ang political power. So, ang bit-bit niya, parang sa panahon ng 538 AD to 1798 during the Dark Ages, na lahat ng hindi nagpailalim sa Catholicism, pinapatay. Nag-launch sila ng Inquisition na pinapatay nila mga kapatid. So, bit-bitin nito mga kapatid, ang ecclesiastical power and political power in these end times. Remember in Revelation chapter 13, we read this. Revelation chapter 13 verse 3. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pahayag 13:3. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay, at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupay ng gilalas. Revelation chapter 13 verse 3, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay, at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupay ng gilalas sa hayop. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, gumaling ang sugat mga kapatid. Ito yung pagbalik ng kanyang political power. Kasi ang nawala sa kanya nung panahon na nagmarcha si General Berter doon mga kapatid, ang political power kinuha sa kanya. So the political power will be healed in the future ngayon na ito. Ito ay gagaling sa sugat niya, mga minamahal ko mga kapatid. And also we see that in Revelation chapter 13, ang Amerika speaking like a dragon. So, tapos na ang Amerika sa pagiging tupa. Anong ginawa ng Amerika ngayon?
speaking like a dragon. Bakit? Hindi na dumaan mga kapatid ng kongresista, senador para kunin ang presidente ng Venezuela. Kinuha agad mga kapatid na hindi na dumaan sa baba. So it means siya na ang hari. Hindi na niya pinapaalam yung kanyang ginagawa. Ganun po ang ginagawa ng hari mga kapatid. Okay? So basahin mo natin Revelation chapter 17 verse 12. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, pahayag 17:12. At ang 10 sungay na iyong nakikita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na 1 oras na kasama ang hayop. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So ang 10 sungay are political powers. The time of the 7th head. Okay? Which will support the beast. Revelation chapter 17 verse 13. Nations of the earth represented by the 10 horns. Okay? Forcing the inhabitants, mga kapatid, of the earth to drink the wine of Babylon. Ano nga yung wine? False doctrine. Ano nga yung wine? False doctrine. Commandments of men. Traditions of men. So, ang gagawin nila, mag-unite sila, mga kapatid. Itong 10 horns na ito, political powers, mag-unite sila sa mundo under her control and burahin ang lahat na tatanggi, mga kapatid, na makipag-cooperate. So, unlike the 10 horns, mga kapatid, in Daniel chapter 7 and Revelation 13, ang 10 sungay sa Daniel 7, represent po ito ng mga specific kingdoms arising from the divided Roman Empire or sa Europe. Napag-aralan na natin yan, divided kingdoms. So, ang horns dito sa Daniel chapter 7 ay, kung naalala ninyo, nabunot yung 3 sungay para magbigay daan sa little horn, sa maliit na sungay. Okay? So, ganun din po dito sa Revelation chapter 13. Okay? Hindi katulad ang horns dito sa Revelation 17, mga kapatid, sa Daniel 7 and Revelation 13. Ang 10 horns in Revelation 17, nag-signify po ng global coalition of political systems. Magkakaisa po ang lahat, mga kapatid. Magkakaisa lahat ang mga political systems, mga hari, mga kapatid, mga presidente, at lahat ng nandito sa mundo. Temporary alliance of political parties forming a government or of a states. So, yun po ang 10 horns. 10 horns, mga kapatid, global coalition. Yun ang ibig sabihin ng 10 horns. Isang pandaigdigang coalition ng mga sistemang pampolitika. So, diretso tayo, Revelation chapter 17, verse 13. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pahayag 17:13. Ang mga ito ay may isang kaisipan at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So the ten horns, ang 10 sungay, have one mind, and they will give their power and authority to the beast one day. Sino nga yung beast, mga kapatid? Yung nasugatan? Sa kapapahan sa Roma. Okay, sino nga ang ulo, mga kapatid, sa Roman Catholic Church? Walang iba, ang Santo Papa. So kasi ang babaeng patutot na ito, na nakaupo, mga kapatid, sa hayop, sa pulang hayop na may 7 ulo at 10 sungay, ay nagsimbolo ng Roman Catholic Church. Sino ang kanilang ulo? Walang iba kundi ang kapapahan sa Roma. So, ang 10 horns, itong 10 sungay, magkakaroon sila ng isang pag-iisip, isang layunin, at ibibigay nila ang kapangyarihan at ang authority nila sa mabangis na hayop. That is in all the future. Ngayon na yan. Base yan sa propesya na ibinigay ni Apostol Juan. So, Revelation chapter 17 describes is in the future when the mark of the beast issue comes in. So, who are the 10 horns? It's all the kingdom of the world united with one mind. So, ang 10 horns, mga kapatid, all the kingdoms of the world united with one mind.
tandaan natin ha, na hindi po individual ang nirepresenta mga kapatid ng Revelation, kundi ang sistema. Kaharian o ang imperyo. Sistema, hindi po individual na isa lang. Okay? Hindi hari lang na isa lang, kundi sistema po ang Revelation. So, one kingdom ruling the whole world. Even today, ang Amerika naman mga kapatid, superpower na siya. Superpower na. Sa panahon po, nasugatan po ang mabangis na hayop sa Revelation chapter 13 verse 1 to 2. Nasugatan po mga kapatid, 1798, natanggal yung kapangyarihan, loss of power, ay nag-rise naman po mga kapatid ang Amerika as world power. So sa panahon na nakatanggap siya ng sugat na ikamamatay, ay mayroon naman pong isang kapangyarihan na umusbong. Ito yung Amerika. So, but ngayon ang Amerika mga kapatid ay hindi pa siya nag-rule sa buong mundo. Okay? Hindi pa siya nag-rule. But other nations will be united with them. Have the same mind and purpose with them. Isa ang pag-iisip at isa ang layunin. Okay? This is what will happen at the end of time. Philippians chapter 2 verse 5. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pilipos 2:5. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y kay Kristo Jesus din naman. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So just as our Lord Jesus Christ wants us to have the same mind as Him. So hindi po ibig sabihin na He is not making us all the same entity. Pareho na tayo ng mukha, pareho na tayong lahat ng itsura, hindi po ganon. We are still separate entities. Magkakaiba pa rin tayo na nilalang. Pero pareho tayo ng iniisip. Pareho tayo ng espiritu na galing sa bugtong at buhay na Diyos. John chapter 17 verse 22. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Juan 17:22. At ang kaluwalhatiang sa aki ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see mga kapatid, would the disciples be literal one? Maging isa na talaga silang lahat? No. But maging isa sila sa pag-iisip at layunin. So these are separate kingdoms, but they are united mga kapatid in their minds. So magkaiba sila na kaharian, pero mag-unite sila sa kanilang layunin, sa kanilang mga isipan mga kapatid, na ibigay ang kapangyarihan at ang strength sa mabangis na hayop. Yung mabangis na hayop na iyon mga kapatid, ayun ang hayop na gumaling na sa kanyang sugat. So this is what we call New World Order. Ito na yung tinatawag natin na New World Order, mga minamahal kong kapatid. Tandaan ha, separate siya na kaharian, pero isa ang kanilang iniisip at isa ang kanilang layunin. Na ibigay ang kanilang power, ang kanilang kapangyarihan at ang lakas nila sa mabangis na hayop. So ito na yung New World Order. So itong 10 sungay na ito line up more clearly with what we see in Daniel chapter 2. Daniel chapter 2 verse 42. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel chapter 2 verse 42. At kung paanong ang mga daliri ng paa ay bakal, ang isang bahagi ay putik, magkakagayon ang kaharian na ang isang bahagi ay matibay at isang bahagi ay marupok. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So ang 10 sinabi ito? At kung paano ang daliri na may paa na may bakal, the 10 toes. So nag-represent po ito mga kapatid, itong sa 10 daliri natin sa may paa, nag-represent po sa lahat ng kaharian sa mundo, united at the end of time. Notice that it says kingdom. So basahin natin yung English translation kasi nawawala yung essence ng mga kapatid ng mensahe. Balik tayo sa English And as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile. So notice the word kingdom. Okay? So kingdom mga kapatid, ibig sabihin singular. Kingdom is singular. So, it is not the 10 horns in Daniel chapter 7. Kasi ang 10 horns sa Daniel chapter 7, mga kapatid, that is clearly the 10 tribes that pulled pagan Rome Empire apart. So, napag-aralan na natin ito sa kakapasok lang at nalilito kasi yung 10 sungay, mga kapatid, sa Daniel chapter 7, nag-represent yun ng barbaric tribes. Tinanggal yung 3 para magbigay daan, mga kapatid, sa little horn.
Ang little horn na ito, walang iba yung kapapahan sa Roma. Kasi yung nabunot na 3 sungay ng mga kaharian ay against po sila sa Catholicism. So binunot sila para magbigay daan sa kapapahan sa Roma. So, dito mga kapatid sa Daniel chapter 2 verse 42, lahat ito na sinabi dito as the toes of the feet were partly of iron, partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile. So itong 10 na daliri sa ating paa, nagrepresenta ito ng lahat ng kaharian sa mundo mga kapatid, united at the end of time. Kasi hindi sinabing kingdom, sinabi kingdom. So singular. So mga kapatid, and these 10 horns at the end of time will have one mind and will give their power and authority to the beast. So itong sungay na ito ay magkakaroon sila, nito sa huling kapanahonan magkakaroon sila ng isa lang pag-iisip, isang layunin at ibibigay lang ang kapangyarihan at ang authority sa mabangis na hayop. Okay? So we are at verse 30 na. Pero hindi natin napansin mga kapatid, nakaskip po tayo sa sinabi sa verse 12. Datapwat, ano yung sinabi ng verse 12 in Revelation chapter 17? Datapwat, magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. So, they would receive power as king for how long? 1 hour with the beast. 1 oras mga kapatid na kasama ng hayop. So, how long is 1 hour in prophetic time? It is 15 days. Why? Okay, balik tayo mga kapatid sa propesya. In biblical prophecy, there are only, sa Hebrew calendar, there are only 30 days a month. So, 30 days mga kapatid. So, an biblical prophecy, ang 1 prophetic day is equivalent to 1 literal year. 1 prophetic day is equivalent to 1 literal year. Ezekiel chapter 4 verse 6. So, ang pinag-uusapan natin propesya. So sabi dito, datapat magsisitanggap sila ng kapahamalaang paghahari ng 1 oras na kasama ng hayop. So ang 1 oras sa biblical prophecy, a 1 hour in prophetic time is 15 days. I-divide mo na yan. So there are only 30 days a month sa Hebrew calendar, tapos a total of 360 days. Merong 24 hours din ang Hebrew mga kapatid, 12 hours night and 12 hours day. So 360 days divided by 24 equals to 15 days ang 1 oras. So, anong sinabi ng Revelation chapter 18 verse 3 if I'm not mistaken? Patungkol sa 7 salot na ibubuhos sa bugtong at buhay ni Diyos. Her plagues comes in 1 day. So, ang salot ay darating sa 1 araw. So, araw means, mga kapatid, 1 prophetic day is 1 literal year. So, less than a year, mga kapatid, ang salot na ibubuhos sa bugtong at buhay ni Diyos. So, ganun din po dito mga minamahal kong kapatid. The time of the mark of the beast will be short as well. So, ang panahon po ng marka, mga kapatid, ng mabangis na hayop ay konti lang ang panahon niya. So, ganito ha. This is referring, tumutukoy po ito sa panahon na impose na ang death decree. So, itong panahon ng 15 days, mga kapatid, itong 1 hour na kasama ng hayop, mag-uumpisa ang 15 days, mga minamahal ko mga kapatid, sa panahon na i-impose na ang death decree. Why? Marami po ang stages, mga kapatid, to Sunday law. Okay? Hindi po ito nag-start straight away with the death decree. Hindi po ito agad-agad na mag-i-impose sila ng patayin ka agad. No. Okay? Marami ang stages ng papunta sa Sunday law. There will be fines and imprisonment. Pwede kang magmulta, dadaan ka pa sa pagmumulta, dadaan ka pa sa pagkakulong, dadaan ka pa sa hindi ka makakabili, hindi ka na makakabenta, so iipitin ka, mga minamahal ko mga kapatid. So idadaan muna sa ganon. So, mga minamahal kong mga kapatid, dadaan pa yan sa aakitin ka, bibigyan ka ng pera, libre lang, alam mo naman, yung mga taong lagi na lang pera, madali talagang maluloko, okay, bigyan kita 13,000, bigyan kita ng pera. So, marami po ang pamaraan, mga kapatid, bago sila pumunta sa death decree. Marami pa ang dadaanan ng stages. Kaya importante talaga na may maihanda tayong pagkain. Sa banal na bundok. Kasi dadaan pa po ng pagmulta, dadaan pa ng pagkakulong, dadaan pa ng pagtorture. Hindi ka papatayin. Dadaan pa ng pag-aakit, mga kapatid, na para lang talaga tumanggap ka at magsimba ka sa image of the beast at matanggap mo ang mark of the beast. Ito yung Sunday observance, yung tatak ni Satanas, ang mark of the beast.
Ha? So, kailan mag-uumpisa yung 1 hour mga kapatid? 1 oras na kasama ng hayop. Mag-uumpisa yan at that time na ma-impose na ang death decree. Okay? So sa panahon na wala pang, hindi pa kamatayan ang decree mga kapatid, iipitin pa lang tayo kasi sinabi ng Revelation 13 na hindi tayo makakabili, hindi tayo makakabenta. So ipitin muna tayo sa ekonomiya. Magbumulta tayo, ikukulong tayo, aakitin tayo mga kapatid. Pag tayo ngayon, mahilig tayo sa pera, isa ka na sa kandidato na maluloko talaga. Ha? So, but the final part of the Sunday law will be the death decree. Ang final part sa Sunday law, ito yung kamatayan na. Papatayin na mga kapatid, persecution. Ito na yung panahon na, sige mga kapatid, habulin ka talaga kahit saan ka magpunta. Pero ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos, protektado. Okay, ito yung tinutukoy mga kapatid sa panahon na sinasabi na datapwat magsisitanggap sila ng kapahamalang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Nilagyan talaga ng oras pero ito mag-uumpisa ang 1 oras sa panahon na ma-impose ang death decree. Okay, klaro na ba mga minamahal kong kapatid? So, all the kingdoms of the world will be united with one purpose. Ano ang purpose nila? Ano ang layunin nitong mga kaharian na mag-unite nitong huling kapanahunan? Para po patayin po lahat ng mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos. Patayin ang lahat na hindi nakiisa sa kanila, nakikooperate sa kanila. Hindi magsamba sa image of the beast. Hindi tumanggap ng marka ng mabangis na hayop. Papatayin nila mga kapatid. Yun ang isang layunin nila. Okay? So, what are the 10 horns doing by giving this beast all their power? Revelation chapter 17, verse 14. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pahayag 17:14. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, at sila'y dadaigin ng kordero, sapagkat siya ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari, at ng mga kasama niya na mga tinawag, at mga pili at mga tapat ay nananaig din. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, mga kapatid, makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero. So, they are fully under the banner of Satan to war against our Lord Jesus Christ. Kaya may kanta ang ating mahal at kagalang-galang na pastulahe. Raise your banner high. Kasi may banner din itong si Satanas, mga kapatid, na makipagpatayan talaga siya, mga kapatid, sa bugtong at buhay na Diyos. Pero paano ba sila makipagbaka, mga kapatid, sa bugtong at buhay na Diyos? Kasi yung lamb, yung kordero, ang bugtong at buhay na Diyos. Sa anong paraan? By persecuting and killing the saints of God. Sa anong paraan? Papatayin ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos. O isigin, papatayin ang mga mananampalataya ng bugtong at buhay na Diyos. The same with Apostle Paul, di ba? Example lang natin kay Saul. Si Saul, mga kapatid, na pinersecute niya ang bayan, ang mga Kristiyano na manampalataya sa ating bugtong at buhay na Diyos. Di ba? Sa time na pinersecute niya, inusig niya, hindi alam ni Saul, mga kapatid, bago siya naging Pablo, ang inuusig niya pala na ay ang bugtong at buhay na Diyos na. Kasi kung ano ang gagawin mo sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos, yun ang ginagawa mo sa bugtong at buhay na Diyos. So, mga kapatid, kasi hindi nila magalaw, mga kapatid, hindi nila matouch ang bugtong at buhay na Diyos doon sa langit na mga langit. So, paano ba sila makipagbaka? Sa pamamagitan po ng mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos. Pero, lahat ng effort nila ay magiging walang kabuluhan. Sinasabi ng banal na kasulatan, dadaigin sila ng kordero. Dadaigin sila ng kordero ng bugtong at buhay na Diyos. So our Lord Jesus Christ is portrayed as the victorious Lord who defeats the forces of evil. Nagtagumpay ang bugtong at buhay ni Diyos, fulfilling the prophecy of total triumph at the second coming. Ito na yung sa panahon, mga kapatid, na mubaba ang bugtong at buhay ni Diyos na nakasakay sa puting kabayo. Simbolikal lang yan nang ibig sabihin, war at tagumpay. Kasi may bit-bit na espada, judgment, ang pagbabalik ng bugtong at buhay ni Diyos. Puting kabayo, ginagamit ito sa war. At espada, mga kapatid, ginagamit judgment.
So mga kapatid, nakita na natin ito sa 7 salot. Kung gaano po sila parusahan. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, vengeance is mine, I will revenge. Ako, sa akin ang paghihiganti, ako ang maghihiganti. Yun ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos. So nakita na natin yan. Yung mga tao, mga kapatid, itong world power, okay, ito lahat, nag-isa sila, united sila. At ang ulo nila, mga kapatid, itong kapapahan sa Roma, ang bitbit niyang ecclesiastical power, power na pang-relihiyon at power na pang-politika. Ito, mga kapatid, makatatanggap talaga sila kung ano ang ginawa nila sa mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos, mananampalataya ng bugtong at buhay na Diyos, na gusto nilang patayin, ayun din ang salot na ibibigay sa kanilang bugtong at buhay na Diyos. Uhaw na uhaw sila, mga kapatid, sa dugo po ng mga mananampalataya ng bugtong at buhay na Diyos, sa mga banal. Alam mo, pag banal talaga, medyo makati yung tenga natin kasi pag banal, wala na tayong kasalanan. Ang banal, mga kapatid, balik tayo sa Greek word na hagios. Ang ibig sabihin ng banal, sa Greek word hagios, na to set apart, binukod. Okay? So mga kapatid, kung ano ang gagawin nila sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos, ganun din ang salot na ibibigay sa kanila ng bugtong at buhay na Diyos. Uhaw na uhaw sila sa dugo ng mga banal, ayun din ang ibibigay ng bugtong at buhay na Diyos sa 7 salot. Sa 2 salot na magiging dugo ang dagat, sa 3 salot na magiging dugo ang ilog at ang mga bukal ng tubig. At gusto nilang ipa-worship ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos sa Sunday. That's why ibibigay sa kanila, mga kapatid, ang araw na sobrang init sa 4 na salot. So lahat ng ginagawa nila, mga kapatid, para sa bayan ng bugtong at buhay na Diyos, yun din ang ibibigay ng bugtong at buhay na Diyos sa kanila. Sa mga tao, mga kapatid, na nag-impose nitong National Sunday Law, lahat ng involved dito, mga kapatid, makakatanggap sa salot ng bugtong at buhay na Diyos. Kasama na yang tatanggap din sa marka ng mabangis na hayop. Remember, kasama ka dyan. Okay? However, binigyan po tayo ng mga katangian kung sino po ang mananaig na kasama ang bugtong at buhay na Diyos. They are called, chosen, and faithful. So pag-aralan natin yan sa mga susunod natin na topic, God willing. Revelation chapter 17, verse 15 to 16, tapusin natin ang buong chapter nito sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pahayag 17, 15 hanggang 16. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika, at ang 10 sungay na iyong nakita at ang hayop ay siyang nangapupuot sa patutot, at siya'y pababayaan at huhubaran at kakainin ang kanyang laman, at siya'y lubos na susupukin ng apoy. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Hindi ito, mga kapatid, hindi ito it's about cannibal, kakainin ang kanyang laman. Symbolikal ito, at siya'y lubos susupukin ng apoy. Ang apoy kasi nagsimbolo ng destruction. Okay? So, makikita natin na ang tubig, mga kapatid, nag-represent ng, ano na-represent dito? Ang tubig na iyon nakita na kinaupuan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan, mga bansa at mga wika. At 10 sungay na nakita ang hayop ay siyang napupuot, nagagalit na sila. Why? Ganito yan. Ito yung sa panahon ng ika-6 na salot na natuyo ang ilog ng Euphrates. Okay? Na Euphrates River. Ilog ng Euphrates. So, yung ancient Babylon, mga kapatid, ang nagbibigay suporta sa ancient Babylon sa panahon nila King Nebuchadnezzar, walang iba, kundi yung tubig ng Euphrates River. So, yun po ang nagbibigay ng nourish sa kanila sa kanilang mga crops, nagbibigay ng kayamanan sa kanila. Naging tanyag sila, mga kapatid, because of the Euphrates River. Dahil po, mga kapatid, kung walang Euphrates River, hindi mag-i-exist ang ancient Babylon. At ganun din po ang dito sa spiritual Babylon. Ang nakasuporta sa spiritual Babylon, dito sa babaeng patutot na ito, na nakaupo, mga kapatid, sa 7 ulo na may 10 sungay, ang nakasuporta po, mga kapatid, na pinangalan ng Babylon ay walang iba kundi ang mga tao. Okay? Nakaupo siya sa tubig. Gumasahin natin sa Revelation chapter 17 verse 1. Nakaupo siya sa tubig. So, ang nakasuporta sa kanya ay walang iba kundi ang mga tao, ang mga bansa, ang mga iba't ibang mga wika. So, at that time, mga kapatid, ng ika-6 na salot sa Revelation chapter 16, ay magwi-withdraw na po ng support ang mga taong nalinlang niya. Dahil, mga kapatid, sa time na maghahanap sila ng liwanag, ay hindi nila makikita sa mabangis na hayop. Sino ang mabangis na hayop? Revelation chapter 13 verse 1 to 2. Ito yung kapapahan sa Roma. Okay? Hindi na nila makikita ang liwanag.
So that's why mga kapatid, dahil sa nangyari sa kanila, ma-realize nila na itong babaeng patutot pala na ito, itong mabangis na hayop na pala ito, ito pala ang naging dahilan kaya sila pinaparusahan. So ang gagawin nila mga kapatid, pababayaan at hubaran. Tatanggalan talaga siya, kapangyarihan, lahat mga kapatid, kakainin ng kanyang laman. Hindi ito literal ha, this is symbolical. At siya'y lubos na susupukin ng apoy, ibig sabihin, destruction. So kung ano yung dahilan mga kapatid na wala po ang kaharian ng Babylonia, kung ang nagbibigay sa kanya ng katanyagan, nagsuporta sa kanya ang ilog po ng Euphrates, yun din po ang nagbigay sa kanya ng kapahamakan. Why? Sa pamgitan po ng pagpapatuyo ni King Cyrus the Great doon sa ancient Babylon, ng ilog ng Euphrates ay doon nila napasok ang Babylonia. So yun din ang naging dahilan ng kapahamakan ng ancient Babylon. At ganun din po ang mangyayari dito sa spiritual Babylon. Dito sa Revelation chapter 17, magwi-withdraw ng support ang mga tao. Huhubaran siya mga kapatid. Yung mga suot niya ng mga ginto, mga perlas, o mamahalin pa yan, huhubaran siya lahat. So, yun ang mangyayari. Total destruction. So, lahat, itong 10 horns na ito, itong nag-unite mga kapatid, at the end of time, sila'y nangangapupuot sa patutot at siya'y pababayaan at huhubaran. Susupukin ng apoy. So, mag-withdraw ng support yan sa ika-6 na salot. Withdrawal of support. So, Revelation chapter 17, verse 17 to 18. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, pahayag 17 hanggang 18. Sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kaniyang kaisipan at mga kaisa ng kaisipan at ibigay ang kanilang kaharian sa hayop hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So ito na po yung judgment mga kapatid para sa harlot, sa babaeng patutot na nakasakay po sa hayop na pula na may 7 ulo at 10 sungay. So ang dakilang bayan mga kapatid na maghahari sa hari ng lupa ay walang iba kundi ang Vatican City. Okay? Vatican City, ang kapapahan sa Roma. So there will be a unity of all kings. Dito sa mundo mga kapatid, they will have one mind and there will be a new world order. One world religion, one world government. Isa ang hari at isa na lang ang pari mga kapatid. At ibibigay ng Amerika ang kanyang, ibabalik ng Amerika ang nawala sa kapapahan sa Roma. Huwag natin kalimutan mga minamahal ko mga kapatid, that day is soon to come. Malapit nang darating yan. And God's people need to understand what it means to be called, chosen, and faithful. Dapat maintindihan po natin ito, ang patungkol na tayo po ay hinirang, tayo po ay pinili, at tayo po ay maging tapat sa bugtong at buhay na Diyos. Dahil these last days, mga kapatid, mag-unite ang lahat ng kaharian. Tingnan mo yung nangyayari sa ating panahon ngayon. At magdideklara sila. Okay, sinabi ko nga mga minamahal kong kapatid, hindi tayo diretso ng death decree. Ipapadaan pa tayo ng mga penalty, magbabayad tayo, ikukulong tayo. Kaya that's why, di ba, sinabi dyan sa Matthew mga kapatid, na tayo haharap sa hukuman. So, aabot pa tayo sa punto na ganun. Aharap tayo sa hukuman, pero sabi ng bugtong at buhay ni Diyos, huwag kayong mag-alala dahil ang magsasalita ang banal na espiritu na ng bugtong at buhay ni Diyos na magbibigay sa atin, mga kapatid, kung ano ang ating sasabihin. So dahil mga kapatid, dadaan pa tayo ng mga fines and penalty, imprisonment, pagkakulong, at dadaan pa tayo na akitin tayo. Pag libre, pag may pera, ililibre ka, okay, naakit ka na. Doon po sa pamaraan. So, tandaan natin na merong 1 hour na makakasama nila ang hayop, yung mga kaharian, yung 10 sungay, na united yung lahat ng kingdoms dito sa mundo, mga kapatid. Meron silang 1 hour. Yung 1 hour, mag-uumpisa yan sa panahon ng pag-impose ng death decree. Okay? Mahaba-haba yung mga kapatid, yung pamaraan nila. Kasi kung hindi ka magpamarka, hindi mo tanggapin ang marka ng mabangis na hayop, hindi ka magsimba, ay hindi ka makakabili at hindi ka makabenta. So, ipapadaan pa sa ganon.
Talagang gawan ka ng paraan, mga kapatid, para lang talaga lumuhod ka kay Satanas. Ha? Tandaan natin, hindi pa nailabas si Satanas ang kanya kung sa baraha pa, alas niya. So ano yun, mga kapatid? Yung 7 kaharian? Ano yung 7 ulo na nagrepresenta ng 7 bundok? Nagrepresenta ang bundok ng kaharian? Kaharian ha, hindi individual. So, sometimes mag-mention tayo ng hari, mga kapatid, ng kings because another expression lang po ito ng kaharian o ng imperyo. Okay? Ano ngayon? Babylonia. Start tayo sa Babylonia. Huwag tayong pumunta sa Egypt or sa Assyria, mga kapatid. Kasi nag-umpisa po ang counting sa kaharian doon kay Daniel. Sa propesiya ni Daniel. Babylonia, Medo-Persia, Greece, Roman Empire, Papal Rome, yung France, mga kapatid, na hindi natin na-appreciate, nawala sa ating mga isipan, yung France at saka yung Amerika. At pansinin nyo yung Amerika. Kaya nga may hayop na umahon mula sa lupa, kasama siya dyan. Kaharian yan, mga minamahal kong kapatid. So nabuo na yung 8, ang ibig sabihin ng number 8, resurrection, regeneration, and new beginning. So, ibabalik lang ng mga kapatid ang kapangyarihan na nawala doon sa kapapahan ng Roma. Ano ba ito? Yung loss of power, yung political power, ibabalik yan these last days. At once, mga kapatid, mag-unite na ang church and state, ngayon wala pang unite because mayroon pa tayong freedom of religion. Ito yung aligasiya ng French and American Revolution, freedom of religion. Hindi nagigialam ang estado kung ano ang batas ng simbahan. Pero time will come, these last days. Ipag-unite sila muli, mga kapatid, ipapakasal muli ito, and then, one world government and one world religion. Expect persecution. Okay, ito yung propesya na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos. Once nag-unite ang church and state, mga kapatid, tumakbo ka na sa bundok. I tell you, hanggat hindi pa impose ang death decree, mga minamahal kong kapatid, tumakbo ka na sa bundok, mga minamahal kong kapatid, sa banal na bundok na ipinahanda ng ating mahal at kagalang-galang na pastor lahi na galing sa bugtong at buhay na Diyos. Tandaan mo, mga minamahal kong mga kapatid, nasa huling kapanahunan na tayo. Okay? Pag once nabalik na tong power, itong pangaral natin sa Revelation, mga minamahal kong mga kapatid, malapit na tayong matapos, nasa 17 na tayo. Nasa 17 na tayo. So yun lamang po ang mensahe ng bugtong at buhay ni Diyos na pinadala dito sa inyong maliit na lingkod. And always remember, mga kapatid, kahit maliliit na detalye, kailangan natin bigyang pansin sa Revelation. Kahit kama pa yan, kahit tuldok pa yan, bigyan natin ng kahulugan sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Okay? Kasi minsan, mga kapatid, nag-focus na lang tayo sa bawat verse. Hindi natin bumalik tayo, basahin natin ang buong konteksto. At tandaan natin, mga minamahal kong mga kapatid, na ang kaharian, paano makuha ang kaharian sa pamamagitan ng pag-agaw nito o pagbigay ng kaharian. So tandaan mo na ang Roma, mga kapatid, ang pagan Rome, hindi siya inatake. Ibinigay ni Constantine the Great ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang upuan, ang kanyang power, mga kapatid, sa kapapahan sa Roma. So purihin ang bugtong at buhay ni Diyos sa mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. At dito lamang po nagtatapos ang mensahe patungkol sa Revelation 17. At marami pa tayong pag-uusapan. God willing. Marami pa. So ang lahat ng kapurihan at ang lahat ng karangalan ay binabalik ko lahat sa bugtong at buhay ni Diyos sa mga Diyos, Panginoon Kristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. So mga kapatid, basahin natin yung mga comments dito. Brother Jimwell or Uning, mayang gabi sa tanan. Shalom, alikim shalom. Sister Lady Gian Dabalos, isang mapagpalang gabi po. Sister Deborah Israel, isang mapagpalang gabi. John Rel Balaga Dipas, amen. Okay, Nanay Esther Tinasas. Okay, Sister Mirafel Garupa Cabrito Kabasag, the 7 continents. Okay. Okay, Elder Bernardo Ulana Muraka, magandang gabi sa iyo at kay Sister Sheila Muraka. 7 kontinente. Okay, 7 kontinente. Sister Elisa Combinido, isang mapagpalang gabi. Sister Deborah Israel,
Lagi po ako nanonood sa live ninyo. Ay, salamat po, Nanay Ellie Combenido. Sister Justine Caliora. Dalay ko ng bugtong ubuhi ng Diyos nga mao sa Ginoong Kristo. Maulanong gabi ati sa tanang kauban ni mo diya sa Fuentes ug sa tanan taga-subaybay sa Pastor Lahi Live. May God bless and happy watching po sa lahat. Purihin ang bugtong at ni Diyos. Sister Sheena Labad, happy watching to all kingdom citizens and avid viewers ng Pastor Lahi Live. To God be all the highest glory. Okay, mga minamahal ko mga kapatid. Comment muna kayo. Okay, Sister Glenda Torres, Sister Presi Fabregas, Brother Bibot Palomar, okay, Carlos Duclan Bulwa, Brother Eli Golies, kasama ni Sister Myra at sa inyong buong pamilya. Nanay Alicia Bidano, magandang gabi po, Nanay Alicia. Jonel Baybay, magandang gabi. Sister Elena Neri, amen. Mga kapatid, alam ko nahirapan kayong mag-intindi. Hirap intindihin ang Revelation. Sabi ko nga, sa lahat ng chapter dito sa Revelation, itong Revelation chapter 17 ang medyo mahirap. Kasi iba siya sa, mga kapatid wala kang masyadong supporting, unlike sa Revelation 13 and sa Daniel. Dito sa Revelation 17, nakabukod talaga siya sa kapanahunan ngayon. So, nakabukod talaga siya sa ating kapanahunan ngayon. So, mahirap intindihin ang Revelation 17, lalo na pag sinabihan kang naging siya at wala na at paparating pa. Di ba? Pero isa lang po yan, mga kapatid. Ang naging siya, yan po yung kapapahan sa Roma, at wala na, natigil po yung kapangyarihan, at paparating, ibinalik po sa kanya ang kapangyarihan na political power. Kapangyarihan pampolitika. At yan po ang mangyari nitong huling kapanahunan. So, Sister Summer Bellhart, hello, dearest Pastora Deborah Israel. Thank you so much for the words of God ngayong gabi. Sorry, busy ako for the whole day as usual. Super duper lamig din dito, times 2 ang lamig ng Shanghai kumpara sa Hong Kong. Kaya double or triple ang suot ko. Suot. Kaya nga malamig din dito sa amin sa Pilipinas. Malamig din dito sa amin sa Pilipinas. Alam ko malamig talaga dyan May bagyo kasi dito Natamaan yata ang Mindanao ng signal number 1. Maraming salamat sa Sir Sam. Lahat ng kapurihan at lahat ng karangalan. Binabalik ko sa bugtong at buhay na Diyos. Sister Sheena Labad. Amen. To God be the highest glory. Sister Deborah Israel, sa mga nang mensahe sa gabing ito, it's so heavy to sabot. But praise God, kay well delivered kayo sa tabang sa bugtong buhay nga Diyos. Kabalo na jud mi kung unsa ng mga bundok diya sa Revelation. To God be the glory. Shalom Aleichem. Maugyod. Ang lahat ng kapurihan at ang lahat ng karangalan ay binibalik natin sa bugtong at buhay ng Diyos. Nakakalito ang Revelation 17. Okay, kagabi, okay pa kayo. Ngayon, alam ko talaga may dugo na natumulo sa inyong mga ilong. Kasi nakakalito ang 17. Patungkol sa pitong ulo at 10 sungay. Tinatry ko na isa-isahin ito sa inyong kapatid na kung ano ang ibinigay ng bugtong at buhay ng Diyos ay ma-adapt ninyo. Basta tandaan mo yung Revelation 17, verse 3, dinala si John sa ilang. So may keywords kasi tayo nakikita May keywords tayo nakikita na yung wilderness. So keywords na yun, mga minamahal kong kapatid, na ang vision na ito ni John ay wala siya sa Roma. Nandoon siya sa ilang.
sa panahon ng 1,260 time period, 60 years na period of time sa 538 AD to 1798 AD. Yun ang basis natin. Hindi yung sa panahon niya, mga kapatid, na sa panahon ng imperyo ng Roma. Kundi, ang basihan natin yung sinabi sa Revelation chapter 17 verse 3 na si John ay dinala ng Espiritu sa ilang. Okay? Dapat bigyan nating halaga yan. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. So may comment pa ba? Kasi mga kapatid, kung wala na, ay maraming salamat sa inyong pakikinig ngayon. At hindi ko, Okay, may nag-comment. Nagtanong siya, yung sugat dyan ay nagsimbolo sa pag-convert ni Constantino sa Christianity. Hindi. Ito yung sugat na kinamamatay. Ito yung sugat na inatake 1798. Kasi during Dark Ages, 538 AD to 1798 AD, ito yung propesya na 42 months. O times, at times, or a half time, or panahon, mga panahon at kalahati ng panahon. So itong Dark Ages na ito, sa panahon ng 1798, kahit i-search nyo pa sa internet, 1798, ito po yung panahon na natanggap niya ang sugat na ikamamatay, the loss of power, symbolically. Dahil tinanggalan po siya ng political power ng France. Pumasok si General Berthier, sinabi ko nga kanina, pumasok po si General Berthier, at kinuhaan siya ng kanyang kapangyarihan anong kapangyarihan ito? Political power, tinanggal sa kanya. So, nangyari, dahil ayaw niyang sumunod, ay sapilitan siyang kinuha. So, ang ibig sabihin nito, natanggap na niya ang sugat na ikamamatay. Pero gumaling ito. Sa time na gumaling ito, ibabalik sa kanya ang political power ng ikalawang hayop. Revelation chapter 13 verse 11 na nagsimbolo ng Amerika. So, hindi po ito, yung kay Constantine the Great, ito po yung beginning po ng pag-rule ng kapapahan sa Roma, 538 AD, na ibinigay ni pagan Roman Emperor Constantine the Great ang kanyang luklukan, ang kanyang kapangyarihan doon po sa kapapahan sa Roma. Pero itong sugat na doon na yung sa 1798 AD. Kasi gustong gawin ng France ang Roma ng Republic of Rome. Tinanggalan siya ng kanyang kapangyarihan pampolitika. So yung Republic, mga kapatid, ang ibig sabihin, binoboto ng tao, yung magiging leader nila. Oh, okay na. Okay, maraming salamat, mga minamahal kong kapatid, sa inyong mga comment. Dahil ang lakas na ng ulan dito. At kung hindi nyo naintindihan masyado ito, balikan nyo na lang po ito, mga kapatid. And then, kayo ng banal na kasulatan, itabi nyo, basahin nyo, tapos pakinggan nyo itong mensahe ng inyong maliit na lingkod sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos. So maraming salamat. Sabi ni Commander Alsa to Christ, God of all gods, be the highest glory and honor. Sobrang bigat lang talaga ng mensahe ngayon, mga kapatid. Pero dahil nagpapasalamat sa bugtong at buhay ng Diyos. So maraming salamat. Manalangin po kasi maulan po at may bagyo. Manalangin bago matulog at di naman kalabisan, isama nyo din po ako sa inyong mga panalangin. Ito yung maliit na lingkod, kasama ng ating mga mahal na mga pastors and elders, ang ating bansa. At manalangin kayo ngayon kasi maulan, may bagyo. Tandaan po natin, mga minamahal ko, mga kapatid, sabi ng Matthew chapter 28 verse 20 na tayo sasamahan ng bugtong at buhay ng Diyos hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya purihin ang bugtong at buhay ng Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan ay binabalik po lahat natin yan sa bugtong at buhay ng Diyos. Maraming salamat po, mga pinamahal ko kapatid. Shalom Aleichem.